Kapag nagpe-pray tayo kay Lord or nakikipag-usap tayo kay Lord, isa sa mga magandang ipag-pray natin palagi is the prayer for God to search our hearts. And today I will give you some verses that you can pray and declare over your life if you are praying for cleansing or nagpapasiyasat ka ng puso mo kay Lord. Psalm 51 verse 10, sabi dito sa English, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Sa Tagalog, "O Diyos, bigyan mo ako ng malinis na puso. Bigyan mo po ako ng bagong pagkatao na sumusunod sa iyo." So pwede mo yung ipag-pray yung Psalm 51 verse 10, Lord, bago ka humingi, bago ka mag-make ng mga prayer requests mo, palagi mo ipag-pray, Lord, create in me a clean heart. Isa pang prayer na pwede mo ipag-pray ay nasa Psalm 19 verses 12 to 13. Sabi dito, sino bang nakakaalam na mali ang ginagawa niya? Linisin mo ako, Lord, sa mga nagawa kong kasalanan na hindi ko alam. Pigilan mo akong gawin yung mga bagay na alam ko namang mali at huwag mo kong hayaang kontrolin ng kasalanan. Tapos magiging malinis na ang buhay ko, walang bahid ng mabigat na kasalanan. Ang ganda diba sa English, search my heart, Lord, search my thoughts, search my heart, search my innermost being, and see if there is any wicked way. Lord, meron po ba akong iniisip, nararamdaman, tinatago sa aking buhay, sa aking puso, na hindi nakakalugod sa iyo? Lord, siyasatin mo ang puso ko. Tingnan mo naman, Panginoon, kung meron ba akong mga kasalanan na dapat i-repent or i-confess, tanggalin, baguhin, at kasalanan na dapat i-surrender sa iyo. Nire-reveal yan ni Lord. Magsasalita siya through the Holy Spirit. Sometimes the Holy Spirit will convict you, di ba? O meron kang sama ng loob, meron kang galit, meron kang ines. Pag pinag-pray natin yun, kapag hinayaan natin na maging open yung puso natin, yung buhay natin, yung thought life natin, yung emotions natin, binare open natin yan. Lord, search me. Imbes na ayokong ipasiyasat kay Lord kasi alam natin, di ba, minsan mas madaling itago, ayaw natin na nalalabas. Pero alam mo ba, kapag tayo nilalabas natin siya kay Lord, hindi niya tayo hinuhusgahan. Walang judgment, walang condemnation, pero sinisiyasat niya tayo at sinisinagan niya ng liwanag niya, ng truth niya, yung mga mali sa buhay natin para maitama at para madala tayo sa tamang daan sa liwanag at para mawala ng kapangyarihan or ng access or ng legal door ang kalaban para saktan tayo. Kasi alam niyo po ang kasalanan, yan din ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan, manakawan at sirain ng kalaban because kapag nagpa-participate po tayo sa kasalanan, nagkakaroon siya ng ground. O, di ba? Nasa kasalanan siya. Why will you bless him? Nasa kasalanan siya. So, there are times may mga sakit, may mga consequences. Pero kapag pinapalinis, pinapasiyasat natin kay Lord at hinahayaan niya yung liwanag niya, yung truth niya, sumilag sa buhay natin at nagre-respond tayo with humility. Lord, I'm sorry. I surrender to you my bitterness. I surrender to you my anger. I surrender to you this anxiety. I surrender to you, Lord, this impatience. I surrender to you lahat ng mga nararamdaman ko kayo negative. Even yung mga naiisip kong hindi maganda about me, about others. I surrender this to you, Lord. Cleanse my mind, cleanse my heart. Kaya nga po no, the other day, pinagpe-pray natin, I plead the blood of Jesus over my thoughts, my heart, my emotions, and my body. Sincerely, from the bottom of your heart, Lord, before I start this day, before I worship, before I read the Bible, meron po ba sa puso ko ngayon, sa isip ko ngayon, na hindi nakakalugod? Search me, search my heart, search my thoughts, and I allow you, Lord, to reveal it to me. Convict me, Holy Spirit, at kung merong ni-reveal sa iyo si Lord, confess, repent, and renounce. Lord, I renounce. I confess, repent, and renounce this anger, and then choose to ask God to fill you with gentleness, with meekness. Maganda po kasi yun kapag di-reveal na ni Lord kung ano yung mga sins natin or mga dapat nating i-surrender sa Kanya, ipagpalit mo yan. I-exchange mo, Lord, I surrender to you this anger at kapalit nitong anger na to, bigyan mo ko ng gentleness, bigyan mo ko ng kindness, compassion. Always ask for the divine exchange kasi binayaran na ni Lord yun eh. As you surrender, may ipapalit siya at yung ipapalit niya palaging maganda. This pain, palitan mo ito ng joy. Lord, I surrender to you this brokenness, bigyan mo ko ng wholeness. I surrender to you this sickness, bigyan mo ko ng healing. So I pray, ma-encourage ko po kayo to always commune with God, be intimate, enjoy your fellowship with God, and palagi tayong magpasiyasat ng ating mga puso sa Panginoon. God bless po.